There's more reason not to forget bringing your umbrella when going outside. That's because Pag-asa has officially announced the start of the rainy season. And for more updates, we have Pag-asa forecaster Veronica Torres joining us on the line. Veronica, good morning. Ito na nga, rainy season na sa Pilipinas. Pero can you tell us ano-ano ba yung mga criteria dito sa pag-declare na ng rainy season sa bansa? Good morning po. Good morning sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa Wanyo. So, may mga criteria nga tayo na tinitignan kung mag-declare na tayo. So, yung una ay dapat may 5-day period na may 25 millimeters of rain with 3 consecutive days having at least 1 millimeter of rainfall per day. Then, yung mga stations na ginagamit natin ay mostly yung mga nasa western section ng bansa. At dapat 7 dito ay nakamit ng criteria na nabanggit natin. Veronica, since rainy season na nga sa Pilipinas, makakaramdam pa rin ba tayo ng mainit na panahon? Kasi syempre mga nakaraang araw, kahit na nakaranas tayo ng Typhoon Aghon, mainit pa rin, no? Mataas pa rin yung mga heat index. Opo, kahit tag-ulan na, posible pa rin yung mga monsoon break, kaya posible pa nga rin tayo makaramdam ng mainit na panahon kapag hindi active or hindi malapit sa atin yung southwest monsoon. Veronica, kailan ba natin maaasahan ang La Niñas? Kailan magsa-start ito? At makakaasa ba tayo na mas frequent pa o na mas malakas pa yung rainfall na ma-experience natin dito sa Pilipinas kapag nagsimula na nga itong La Niña? Itong La Niña ay posible ng July, August, September with 65% chance. So kapag La Niña, ang usual kasi na nangyayari ay mas mataas yung rainfall sa normal ng buwan na yon. So, pag nag-La Niña tayo, asahan din natin na pwedeng dumami yung mga bagyong papasok pero ito ay hindi ganun kalakas. So, sa July pa nga yung La Niña, no? Pero based sa monitoring nyo dyan sa Pag-asa, Veronica, ilang bagyo ba ang inaasahan nating papasok next month sa June? Sa June, posible ang 1 o 2 bagyong pumasok or mabuo sa Philippine Area of Responsibility. May mga preventive measures ba na pinapayo rin ng Pag-asa, syempre sa mga kababayan natin kasi tag-ulan na nga and kailangan bukod sa pagdadala ng payong, ano pa ba yung mga dapat natin paghandaan? Opo, dapat maging updated din tayo palagi sa mga ilalabas sa mga Regional Services Division natin na mga rainfall advisory, hindi kaya thunderstorm advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. So kung may heavy rainfall warning na tayo o patuloy yung rainfall advisory sa area natin, ugaliing or makipag-ugnayan tayo sa ating mga DRR officers kung kailangan na bang lumikas, lalo na kung nasa flood-prone at landslide-prone areas po tayo. And lastly, Veronica, no, ano yung mga dapat nating abangan din in the next 3 days kasi medyo makalumlim pa rin ang yung mga kalangitan natin, no? So may mga pag-ulan pa ba this week? Sa ngayon nakikita natin at least for today, patuloy na makakaapekto yung habagat mostly sa western section ng bansa. Then pagdating ng May 31 to June 2, so May 31 Friday, Saturday, Sunday, mas magandang panahon yung inaasahan natin, posibleng maging mainit and then may mga chance pa rin ng mga localized thunderstorms. Alright, maraming salamat Pag-asa weather forecaster Veronica Torres.